Okay, good morning to each and every one of us. Napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Lumalamig na po ang panahon. Pansin po ba ninyo tuwing umaga, no? Parang nalalapit na po kasi yung birthday ni Jesus. So, yan. Simoy Pasko na po tayo. Okay. Ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito po ay napakahalaga na bagamat dineded man ng marami na Kristiyano, dahil siyempre some of their beliefs ay hindi naman po tugma dito sa ating pag-aaralan. Pero ito po ay buong katotohanan na tumutukoy po sa literal na kagalingan ng katawan natin. Ayaw ni Jesus na meron tayong mga karamdaman at mga sakit. Delubyo po yan. Delubyo ang sakit. Paano ka niya gagamitin kung may sakit ka? Paano ka mangangaral kung may sakit ka? Paano ka mag-share ng gospel, ng good news niya kung may sakit ka? So nag-provide siya ng kagalingan sa atin. At ang good news, nasa scripture po yan. Nasa Bible po yan. Sa Old Testament po yan. Mababasa po natin yan. Si Jesus po, natatandaan po ninyo, bago po siya ipako sa cross, siya po ay pinahampas at ipinahagupit ni Poncio Pilato. Sabi kasi ni Pilato, kung ipapahagupit ko siya, kung ipapahampas ko siya, then ipapakita ko siya, iprepresent ko siya sa mga Hudyo, doon sa mga taong nagpe-persecute kay Jesus, sabi niya ganun, baka maawa sila sa kanya. Pero opposite po ang nangyari, sapagkat nung si Jesus ay kanyang ipinalabas, meron pang koronang tinik ang mahal na Panginoong Hesukristo sa kanyang ulo, nagsigawan sila, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sa halip na maawa yung mga Hudyo, ipinapatay pa nila si Jesus. Ipinapako pa nila si Jesus. Pero yan po ay nakaline up talaga sa kasulatan. Nakaline up po talaga yan doon sa mga mangyayari po sa hinaharap, sa future. Di po ba? So, yung future po, natupad na po ni Jesus noon, nung siya po ay, yung mga hula sa kanya, natupad niya na. Ngayon, isa po dito sa mga pangyayaring ito ay meron pong malaking kapakinabangan sa mga maniniwala sa Kanya. Of course, we believe in Him as our very personal Lord and Savior. We let Him drive our lives. We let Him to be the pilot of our lives for everyday living. Pero meron pong isang katangian ng mga tao na ayaw natin. Yung po yung nagkakasakit tayo. Especially nung COVID season. Ako nagka-COVID, no? Ito po ang aking ginawa noon. Nagkukomunyon po ako. In fact, yung kapatid ko nagka-COVID din sa Amerika. Kami po ay nag-video call, and then nag-communion kami habang naka-video call. Very powerful po ang communion. Meron ba naman verse yan kung saan nakukuha? Meron po. Hindi po tayo basta-basta nandito sharing tapos without any verse. Mahirap po yon. Yung mga nalatayan na katawan yung nalatayang katawan ng Panginoong Hesukristo, yung mga sugat niya, bawat latay na tumama dyan para po sa kagalingan natin, physical. Kasi pinagaling na po niya tayo spiritual nung tumanggap tayo sa Kanya bilang Lord and Savior. Spiritual, of course, you're healed spiritually. You are now the child of God. Pero bilang anak ng Diyos, bilang child of God, nandito pa rin tayo sa lupa at subjected pa rin tayo sa mga sakit-sakit. So, ang Panginoon nag-provide ng way kung paano yan natin gagawin. Okay? Ito pong talata, unahin na natin yung talata. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 53 verses 4 to 5. Okay? Ito nakalagay sa salin ng NKJV, one of my favorite salin ng Bible. Isaiah 53 verses 4 to 5. Please, dahan-dahan natin basahin at namnamin natin ang katotohanan at sustansya ng mga salita ni Jesus. Okay? Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Ito na maganda yung 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. Maganda yan. The chastisement for our peace, ibig sabihin, para matamo natin yung kapayapaan, kahit ano man yan, kung ano man kapayapaan yan, para matamo natin ang lahat ng uri ng kapayapaan, kailangan muna niyang ma-chastise, kailangan muna niyang mapalo, kailangan muna niyang masugatan, no? Kailangan muna niyang mahirapan.
At ang maganda po nito, and by His stripes we are healed. Some scholars, Bible scholars, especially yung mga sinaunang Kristiyano, ang kanilang interpretation dito, by His stripes we are healed. Ang paniwala nila, ito raw yung espiritu natin. Yung espiritu lang po natin yon. Spirit lang daw ang pinagaling. Mali po yun. Actually, pati po katawan natin, pinagaling. Pinagaling po dyan. Kung titignan mong mabuti, whole package yung pagkamatay ni Jesus. Kasi kung babasahin mo sa Psalm 103 verses 2 to 5, nandoon po lahat yung mga benefits natin mula sa krus ng Panginoong Hesukristo at maliwanag pong binabanggit diyan doon sa 103 2 to 5 ng Salmo, na tayo po ay may benefits doon sa ginawa ni Jesus sa cross. So pag benefits, halimbawa sa bangko, pupunta ka sa bangko, syempre, ikaw ay mag-deposit. So may mga benefits kang makukuha. Hindi ba? Bilang isang depositor. So ganoon din po si Jesus. Lalo na po yung ginawa ni Jesus, malayo po yan sa mga, kung ano mga establishmento rito sa lupa. Sapagkat ang mga establishmento sa lupa, magbigay man ng mga benefits, dilipas. Pero yung benefits na nakuha natin sa krus ni Kristo Jesus, forever yan. Perpetual yan. Walang katapusan po yan. Di po ba? So, ito po yon. Isa po doon sa benefits na nakuha natin ay magkaroon ng physical na kagalingan ang mga tao, ang mga Kristiyano. So, napatunayan ko po ito nung ako po ay nagka-COVID, ako po ay nagkukomunyon. Although mahinang katawan ko that time, ito po ay November 22 to December 1, 2020. No? Ang hirap magka-COVID po, ang hina ng katawan ko, konting hakbang ko lang, tutumba ako. Talaga, totoo po yan. So, mahirap po. So, ang ginawa ko, nagkukumunyan ako, and then, unti-unti ko nararamdaman yung paglakas ko. Sabi ko po sa inyo, by His stripes we are healed. So, ang interpretation po nito, ang tamang interpretation po nito ay walang iba kundi gusto ni Jesus, healthy tayo. Saan? Spiritual and physical. Full package. No? Ngayon, ito na po ang pinaka-big question. Noong nagko-COVID po kami, sabi ko ng kapatid ko, kami po ay nagbi-video call, araw-araw yan, to take a Holy Communion. Ano ba ang Holy Communion? Ang Holy Communion po, ito po ay ang paggunita natin doon sa nalatayang katawan ng Panginoong Hesukristo. Sumisimbolo po yan. Simbolo lang po yan, ha? So, pwede kang gumamit ng elements na pandesal, tasty bread, Yung iba naman gumagamit ng skyflakes na biscuit, na malulutong. Kahit na anong elements pwede. Ngayon, sumisimbolo po dyan sa biscuit o sa anumang elements ng tinapay yung nalatayang katawan ng Panginoong Hesukristo doon sa pagpapahagupit nga ng Poncio Pilato sa kanya. Pero yung alak, kung gusto mong alak, Pepsi, Coke, Sprite, bahala ka. Ito po ay sumisimbolo naman, Pero yung iba gumagamit po ng red wine. Social yon, may pera. Mas maigi sana. Ito po ay sumisimbolo sa dugong nabubo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. So, doon sa body natin kagalingan. 'Di ba? Ito ang sinisimbolo ng tinapay. Pero doon po sa mga Coke, Pepsi, doon po sa mga red wine, ito ay sumisimbolo sa dugo. Cleansing ng ating espiritu. Actually, once and for all, cleanse na po tayo. Anong gagawin natin? Pag tinetake natin yung tinapay, naniniwala tayo na nalatayan si Kristo Jesus para sa kagalingan natin. At naniniwala tayo, inaanggin natin na magaling na tayo. Ganon din naman, pag tinetake natin yung red wine o anumang elements na yan ng liquid, naniniwala tayo na hinugasan na once for all time ni Jesus ang ating mga kasalanan dahil pinatawad na po tayo. Pinagaling na tayo, pinatawad pa tayo. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video. Marami tayong natutunan dito sapagkat dito nalaman natin ang power ng Holy Communion. Ito ay simbolismo lamang hanggang sa muling pagparito ng ating Diyos, the God of Gods, the Lord Jesus Christ. Okay? So ang gusto ko pong sabihin sa inyo, mag-communion po tayo araw-araw. Atin pong isabuhay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo at ito po ay ating makakamtan. Kagalingang pisikal, ganun din naman, higit sa lahat, kagalingang espiritual, kapayapaan ng isip at ng lahat-lahat na. Thank you. That's always and forever. Jesus truly loves us all.